nakita po nating balita galing po dito sa Pinoy Trend. Sabi po dito mga kababayan, may pakiusap daw etong si Jamie Bondoc kay PBBM. Sabi daw po dito, Attorney Bondoc, hinimok si Pangulong Marcos na mag-resign daw po mga kababayan. Sabi pa dito, gumawa ng isang liham si Attorney Jamie Bondoc para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay hinimok nito ang presidente na magbitiw sa kanyang pwesto. Ayon kay Bondoc, madami ang maaaring maging epekto kung umalis sa kanyang pwesto daw etong si PBBM. Sabi pa dito, wala pang ilang linggo aakyat ang halaga daw po ng piso. Papayapa ang Kongreso, buhay ng tao aasenso daw at pati kayo ay magiging bayani. Nawalan pa kayo ng sakit ng ulo. Yan po mga kababayan yung sabi ni Jamie Bondoc at pakiusap niya daw po kay PBBM. Ngayon mga kababayan, dun sa speaking of pag-angat ng pamumuhay ng mga kababayan nating Pilipino, hindi taong bayan yung aangat ang pamumuhay dyan. Ang aangat ang pamumuhay dyan ulit ay yung mga katulad nitong sina Jamie Bondoc at yung iba pa na mga kaalyado ni Sara Duterte na posibilidad na ilagay sa posisyon kung sakaling maging presidente itong si Sara. Yan ang aangat ang pamumuhay. Kasi aandar na naman ang matinding korupsyon mga kababayan kapag ka si Sara Duterte ang naging presidente at kapag ka nagtagumpay po sila, napatalisikin etong si PBBM, ang ating presidente mga kababayan. Kaya gustong gusto nila na mapatalisik si PBBM kasi nga sila po ang makikinabang dyan, sila po ang mananamasa sa kaba ng bayan. Ngayon nga kung makikita nyo, nililinis ng ating mahal na presidente, ito pong ating bansa mga kababayan at lahat ng kurap, hanggat kayang pagbayarin, pinagbabayad. So ngayon, kaya gustong-gusto ni na Jamie Bondoc na patalsikin si PBBM para iupo etong si Sara Duterte. At pag naiupo nila, etong si Sara, natural na magkakaposisyon sa gobyerno etong si na Jamie Bondoc at yung iba pa na mga kaalyado ni Sara Duterte. At kapag ka nakaupo sila sa posisyon, magtutuloy-tuloy na naman po ang mga pagnanakaw ng mga ito mga kababayan at lahat ng mga kaalyado nila na makukulong ngayong pagkatapos ng bagong taon, lahat ng yan makakalaya dahil nga mga kababayan, kung yun nga gusto maging presidente, sobrang kurap na, paano pa kaya yung mga kaalyado po nila? So kayo, ano pa masasabi ninyo hingil po sa panawagan na yan ni Jamie Bondoc? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ito pong si Sara Duterte itinanggi. Nakakilala niya daw itong si Ramil Madriaga on interview mga kababayan. At dito mahahalata nyo na sinungaling po talaga itong si Chucky. Bakit po natin nasabi mga kababayan? Kasi mismong sinopla po yan ni Pebbles Cunanan, yung pagsabi niya na hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. So eto mga kababayan, pakinggan muna natin itong pagtanggi ni Sara Duterte na may kaugnayan siya kay Ramil Madriaga. Eto, i-play po natin. So ngayong January, first week sa January, pirmahan na yung 2026 national budget ni PBB. Pili pwede, dapat before December 31 pirmahan ang budget. Otherwise, Tanyo itatanong sa kanya yung meaning nung reenactment, mga kababayan. Ito, ituloy pa natin. mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Anong meaning ng reenact, VP? Reenact meaning ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. Pero, So dapat pirmahan. pero gaya nga ng sabi ko sa live natin mga kababayan, ang presidente pa rin po ang masusunod po dyan. Ano po kasi, unang-una, masyadong late na naman sa Kongreso ginawa po yung budget na yan at masyadong late na rin sa sa Senado mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, late na rin may aakyat o naiakyat sa presidente. Yan pong, usapin ng budget po na yan. So ngayon, pag-aaralan pa yan ng presidente, bago po mapirmahan. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, nasa sa presidente pa rin po yan. Ano po, kasi nga aaralin pa yan bago po mapirmahan at hindi naman po pwede na madaliin po natin ang presidente sa pagpirma niyan. Anyway, tuloy pa natin. Pirmahan siya before December 31. Sabi ng Malacanang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So bawal ba yan sa lobby? Sa batas dapat before December
31. Ah. Otherwise, mag-reenact by January 1. So meaning magbabalik yung yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. Tingnan natin mga kababayan kung magbabalik yung 2025 national budget pag hindi umabot yung deadline na December 31. Pero para sa akin nga, nasa presidente pa rin yan. John Ryan Calonia, sir. VP, can you confirm yung sinabi ni Secretary Secretary na bisita ka raw po sa jail facility to visit Arnie Tagas and not Madriaga? Parang baliw, no? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Di daw kilala. Kayo, Billy, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong ba Filipino. At May boses ba? Okay, meron naman. yung mga event na yon, Galit na galit do sa reporter nung sinabi, paano po yun? May mga picture na kumakalat. Tanya yung sagot niya, oh. ang mga picture kayo, Billy, Ah. kumakalat. o tayo din, may picture din tayo. So, May picture ako sa at least siguro 1 milyong ba Filipino. At yung mga event na yon, tulad nung inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. so propaganda lang ito, VP, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. VP, 2 months from now, Yan mga kababayan, kung titingnan po ninyo talagang idinidikit ni Sara Duterte yung mga revelasyon ni Ramil Madriaga na hinahadlangan siya ngayon pa lang sinisira siya dahil tatakbo siya sa 2028 presidential election mga kababayan. Pero kung titingnan po talaga natin, meron pong inilabas na ebidensya ito pong si Pebbles Cunanan patungkol po mga kababayan dito sa kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte. So ito mga kababayan, panoorin po natin. Basagin natin uli si Sara Duterte kasi ang sabi niya, hindi niya raw kilala si Ramil Madriaga na naman. At nung inauguration niya, 4,000 daw yung taong nanood.